Sa aming barangay sa probinsya, may isang matandang babae na halos lahat ay nirerespeto siya. Ang tawag namin sa kanya ay Lola Iska. Tahimik siya, laging nakangiti, at palaging may hawak na rosaryo tuwing hapon. Eksaktong alas 5 ng hapon, makikita mo siyang nakaupo sa lumang silya sa tabi ng bintana ng kanyang bahay kubo, pabulong na nagdarasal habang unti-unting lumulubog ang araw. May kakaibang amoy ng kandila at tuyong dahon na laging nagmumula sa kanyang bahay. Ngunit walang naglalakas loob na magtanong kung bakit. Noong bata pa ako, paulit-ulit akong pinapaalalahanan ng nanay ko na umuwi bago magtakip silim. Sinabi niya sa akin na huwag akong magpapagabi sa labas at huwag na huwag lalapit sa bahay ni Lola Iska kapag gabi. Kapag tinatanong ko siya kung bakit, bigla siyang tumatahimik, tila may alaalang ayaw balikan. Basta makinig ka, ang lagi niyang sagot, at sa tono ng boses niya, alam kong hindi iyon simpleng babala. Lumipas ang mga taon at nasanay na ako sa presensya ni Lola Iska. Naging normal na lamang sa amin ang makita siyang nakangiti tuwing hapon at marinig ang mahina niyang mga bulong. Ngunit isang gabing maulan, nagbago ang lahat. Nagkaroon ng brownout sa buong barangay at napagabi ako ng uwi galing sa bahay ng kaibigan ko. Ang tanging ilaw ko lang ay ang malaking dilaw na buwan na tila masyadong mababa sa langit. Napansin kong kakaibang tahimik ang paligid. Walang tahol ng aso at walang huni ng kuliglig na para bang huminto ang buong mundo. Habang naglalakad ako pauwi, napadaan ako sa tapat ng bahay ni Lola Iska at may narinig akong tunog na hindi ko malilimutan. Tok, tok, tok. Parang may basang bagay na tumutulo at tumatama sa sahig. Huminto ako at sinubukang balewalain ang takot ko ay unti-unting umaakyat sa aking dibdib. Ngunit may kung anong puwersang humila sa aking mga mata papunta sa kanyang bintana. May maliit na siwang sa kawayan at doon ko nasilayan ang loob ng bahay. Nakita ko si Lola Iska na nakahiga sa sahig at sa unay inakala kong patay na siya. Ngunit bigla siyang gumalaw. Unti-unti, sa harap mismo ng aking mga mata, nahati ang kanyang katawan sa gitna. Ang ibabang bahagi niya ay nanatili sa sahig. Ngunit ang itaas, ang ulo, dibdib at mga braso ay lumutang sa ere. May mahahabang laman loob na nakalaylay mula sa kanyang tiyan. At mula sa kanyang likod ay bumuka ang balat at tumubo ang dalawang pakpak na itim at manipis. Parang gawa sa anino. Ang dati niyang mabait na mga mata ay naging itim at puno ng gutom. Bigla siyang huminga ng malalim, parang sumisinghot. Pagkatapos ay marahan siyang bumaling sa direksyon ko at bumulong ng isang salita na nagpahinto sa aking paghinga. Bata. Nang sandaling iyon, nagkatinginan kami. Gusto kong sumigaw, ngunit walang boses na lumabas sa bibig ko. Sa halip, tumakbo ako ng buong lakas. Pakiramdam ko'y sasabog ang dibdib ko sa takot. Habang tumatakbo ako, naririnig ko sa likod ang pagbitak ng kanyang mga buto at ang malakas na pagaspas ng kanyang mga pakpak. May kasabay itong mahinang tawa, hindi galit, kundi malambing, parang isang lola na tinatawag ang kanyang apo pauwi. Naririnig ko siyang nagsasalita sa hangin. Tinatawag ako, hinihikayat akong bumalik. Ngunit hindi ako lumingon. Hanggang sa marating ko ang bahay namin, isinara ko ang pinto, inilak at napaupo sa sahig habang nanginginig at tumiyak sa takot. Kinabukasan, nagising ang buong barangay sa isang masamang balita. May isang sanggol sa kabilang purok ang biglang nawala. Walang bakas ng pagpasok sa bahay, walang dugo at walang nakarinig ng sigaw. Tanging isang walang lamang duyan at ang amoy ng kandila ang naiwan. Nang ikwento ko sa nanay ko ang lahat ng nakita ko, hindi siya nagulat. Umiyak lamang siya at doon niya sinabi sa akin ang matagal ng lihim ng aming barangay. Matagal na raw may aswang sa aming lugar. Isang manananggal na nagkunwaring mabait na lola. Hindi raw siya basta pumapatay. Pinipili niya ang kanyang biktima, mga sanggol, mga bata, at minsan ay mga buntis. At tuwing may nawawala, laging may nakikitang kandila na nakasindi sa bahay ni Lola Iska kinagabihan. Iyon ang palatandaan na muli na naman siyang nagpakain. Hanggang ngayon, buhay pa rin si Lola Iska. Tuwing hapon, makikita mo pa rin siyang nakaupo sa bintana, nakangiti at nagdarasal, na para bang wala siyang tinatagong lihim. Ngunit tuwing gabi, kapag tahimik ang paligid,
at nagsisimulang umalulong ang mga aso. Sinisigurado naming lahat na sarado ang aming mga pinto at bintana. Dahil kapag narinig mo siyang bumulong ng salitang bata, alam mong huli na ang lahat dahil muling nagising ang gutom ni Lola Aswang.